Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, no? January 30, 2025. Ayan. So, belated. Gong si Pachay o ongoing pa rin yung Chinese New Year natin. So, yung ating market nakabakasyon pa rin. Ayaw talaga umakyat, no? So, kahapon wala tayong trading sa market dahil sa celebration ng Chinese New Year. Pero tingnan mo nga naman, pagbalik ng market natin ngayong Thursday, wala pa rin. Mahina pa rin yung galawan ng mga big caps na stocks natin. Daming lumagapak ngayon. So dahil pero yung drop natin malakas dahil kay nickel, di ba? So ang tanggal si nickel. So kaya pinag-usapan dito si nickel at saka si Wilcon yung mga tanggal sa blue chip index natin. So, ang pangit ng galaw ng market natin, parang 6,000 na lang yata tayo kanina. So, may konting pagpipik lang siya nung closing. So, kaya umabot tayo dito sa support level na 6,100. Pero nanganganib na mag-breakdown pa yung market natin. So, lalim na. So, negative 0.74% and alisan pa rin kasi yung foreigners po sa market natin, negative 398 million. So, no choice tayo. Mag-aantay na lang tayo na bounce sa market. Parang 20% na itong drop na to mula dito sa peak hanggang dito sa current index price natin. So, nasa bear side tayo ng market. Ang hirap pa naman bumangon ni index kapag umabot siya sa bear side na markets natin. So, yung US market, kagabi, medyo bumawi na siya, no? So, yung DeepSeek talaga, kung napapanood nyo yung mga balita sa TikTok ko nakikita lumalabas sa feed ko yung takutan doon kay DeepSeek na AI. So si ChatGPT, di ba, sabi nga natin, gumastos sila ng bilyon-bilyon para yun, kaya niya sumagot sa mga tanong ng tao sa kanya. So kaya niya, di ba, trainin yung model na yon. Ang laki ng gastos nila. Tapos ang sabi, $6 million lang yung ginastos kay DeepSeek. So, yung billion versus million US dollar. So, kakaiba yung ginawa ng DeepSeek na rin. So, ibig sabihin, yung mga demand sa mga kina Nvidia, kaya drop si Nvidia na sobrang laki. And US stocks muna yung pag-usapan natin. So, kaya nag-drop siya ng malaki, nag-drop siya 70% in one day. So, trillion yung nawala sa mga AI stocks natin. Hopefully wala ka doon. Meron ako hawak ng mga AI stocks, so naman tayo doon. So yun nga, ang laki ng drop nila. So ibig sabihin, konting chips lang pala yung kailangan. Pwede na magkaroon ng mga AI, di ba? So yun yung mga galawan. Pero kagabi, medyo nag-bounce na ng konti. And then ngayon, yung futures ng US market nagtatry na mag-recover. Pero yung mga drops ng AI stocks, nandun pa rin. Okay? So yun yung mga galawan doon. Dito kasi sa Philippine markets, puro pula yung pag-uusapan natin for today's trading natin. So, nanguna sa listahan ko pa rin si SCP, talagang mahina. Ingat na lang. Negative 4.35%. Di ba nag-bounce to nung Tuesday, di ba? Nag-bounce siya. So, akala natin babalik na kasi done deal na sila doon sa 20% stake ni Harlika Investment kay SCP. So, yun nga, naging sell on news naman siya. And then ngayon parang pinapakita niya, mahina pa rin siya. So, ingat na lang. Negative 4.77 million net foreign sell. And then, dito natin, so patuloy pa rin nagda-drop. Mga i-retest yung isang support. Negative 1.14% and meron siyang 60, wala masyado, no? 62.8K net foreign sell. Minsan million yung sumasalo sa kanya pero ngayon mukhang wala. MRC, nag-bounce ng konti. So, nag-drop din to, di ba? Nung nakaraan, 9% yata. So, nag-bounce siya ng 2.6% and meron siyang 175K net foreign sell. Nickel, ayan. So, ito, ito yung nag-cause ng malaking drop. So, 12.58%. Kasama pa rin kasi sa sa blue chips. Ang kasi natin ng blue chips, yung pagpasok na Erie at China Bank by February 3 pa. So, next month pa, no? So, ilang araw pa. Next week na siguro yon. So, kaya meron pa rin epekto na malakas sa blue chip si nickel natin. So, negative 12.58%. Kawawa naman yung mga stocks natin. Negative 103.87 million net foreign sell. OGP, drop din, negative 0.65%. Pero maganda pa rin yung uptrend niya. Tapos isang blue chip na matatanggal. Wilcon, so tanggap na niya. Meron siyang 1.67% bounce and 25.05 million net foreign sale. Nanganganib din to kasi tignan mo nangyari dito kay nickel natin. Okay? So yung mga pumitik, meron din naman kagaya ni Inex, pero tignan mo naman, 57K lang yung volume niya. So wala din masyadong volume dito sa
galawan ng markets natin. Ano mangyari sa atin ngayon? Disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po ako ng stocks yung bibil mo. And then follow mo na lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para dun sa mga bago or kung sumajoin ka dito sa trading group. So kung sumali ka dito sa ano natin, nandito yung mga members natin na iba sa YouTube. Pwede nyo ka message ha, tapos sasama ko kayo dun sa group chat natin. Okay? So check mo na lang yan. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat dun sa usual na viewers. So syempre mahina. Tapos yung mga company reviews natin, mga sample trades, basic indicators, oversold na yata karamihan. Fundamentals, risk management, and yung ating basic learning sa PSE market. And then follow mo ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to para sa mga play turn games. Ayan. Tapos social media, Facebook account na Palawi Trader. Check mo na lang po. And Facebook page na Palawi Traders para updated kayo sa mga posts natin. Bodega Pit, yung mga articles natin sa PSE market. So i-update ko to. Update natin. Binago ko ng konti yung website natin para magkaroon siya ng bagong look. Tapos sa Twitter, yan, follow mo din po ako. Meron tayong summary dito. Asan na? Nakala ko na repost ko na yun eh, saglit. Nakita ko na yung summary ng ng market kanina. Ayan, ayan, ayan. O na-repost ko na, ba't wala doon sa ano? Ayan, so lumabas na. Dito sa profile natin. Okay, so silipin na lang natin ano nangyari sa mga stocks naman natin during this time. So kawawa, yung mga holding firms, negative 2.12%. Hindi naman holding si nickel. Nandito sa mining si nickel natin so may holding stocks na tinamaan din. Negative 3.13%. So yan, gabayan ni nickel. Nag-bounce ng konti, property 0.67 at saka services 0.49. Hindi malakas yung drop ni finance. Negative 0 po, negative 1.06% and holding firms negative 2.12%. So laki pa rin ng selling. Kaya sabi ko, naku, mukhang hindi pa bottom ng ni Philippine Stocks Exchange natin. Okay. Silipin natin yung mga tinamaan dito sa big caps. AGI, holding firms to, di ba? Si AGI, ayan, tinamaan siya. Laki din, no? 5%. JP Cap, ayan, sale na sale. Minus 4%. SM, minus 3%. ASEN, minus 2.3%. Siguro marami, marami dito, hindi nagtitrade sa, sa market kasi lalim na ng mga big caps. Nickel, negative 12.58%. So yung mga nag-bounce lang, CNPF, 2.5 property nga no. SMPH 2.34 pero nag-drop si Ali eh. Kasi Ali negative 0.61. Alam ko si Robinson nag-up siya. Mabot siya ng 4% kanina. Ewan ko lang sa closing. Converge 1.18, Emperador 1.12%. Sa CLTG nag-drop din siya ng malit lang naman. Negative 0.09%. Okay. So makita mo dito, majority is laglag pa rin yung ating mga big caps na stocks. Okay, wala tayo sa trading ngayon, nasa investing tayo sa market. Okay. So plus Bloom, AGI, ano meron dito? Pagcore reported record revenues of 100 si AGI nag-drop nga eh. 112 billion in 2024 driven by electronic games sector. So most likely siya yan si Plus, di ba? Yung panalo sa mga gaming stocks natin. Ang problema, tinanggal yung mga Pogo, di ba? Wala yung mga Pogo sa Philippines, yung mga offices naman, but they can see. Yun yung problema natin. San Miguel Affiliate Bank of Commerce announced public offering of bonds. And then, foreign funds sold. Video, Metrobank, ASEN, AP, Meralco, SCP, Emperador, GFC, Monde, Ayala, Aboitiz, DMC, GGS, Ali, Philreach, MEG, Globe, Converge, at saka si ICT naman. Okay? Tapos yung mga binili, BPI, China Bank, PNB, Manila Water, SCC, CNPF, DNL, AGI, Costco, A-REITs, TEL, Apollo, at saka si Macro Asia natin. Ayala. So, ongoing pa rin share buyback nito eh. Annual profit doubles the pace of GDP, says CFO Agosto. Ano ba? Ang baba ng dividends nyo,
0.03%. So ito yung sinasabi natin kanina, Pogo Ban, Bytes, PSC Property Group, and Gaming Casino Stocks. Ayan. So pero ang tinamaan dito is AGI for today's trading natin. SCP, ano ba? Ba't ka nalalaglag? So SCP falls 4% after acquisition disclosure, sell on news daw sa BBA market. Extends Thursday with net foreign selling as of 150 at 4.5 million siguro yan, peso. Okay. So SCP jumps 5% after na-hold pala siya. Hindi natin alam na-hold pala to nung last time. Pero ngayon binawi din niya, di ba? CREC, ito kaya, tuloy kaya sa breakout to. Confirms Q1 start for joint venture with San Miguel Corporation. Field reach public float will be fine, won't go below minimum. Ayan. So, marami yatang may hawak ng field rates. Meralco, extending franchise. Okay na. SCP ulit, breaking. GGS. Hopefully, masettle na to kasi sinat down na niya yung kanyang petrochemical industry. So, very, very bad. Tataas yung presyo ng gasolina. Si Mr. Ang na lang, San Miguel yung may hawak siguro ng malaking Petron, di ba? Refinery. Sa Pilipinas, Cebu, expect surge in 2025 passenger. Merrimart anticipates full year revenues to grow by double digit. Oh. Kaya lang, price action-wise, wala din. East, West, Bank plans to sustain double digit. Meralco surpass energy sales. Tapos si Ali, ano ba to? Exciting initiatives aim at expanding portfolio, SCP. Ngayon, 13 pala yung yung pinaka, mabot ng 14 to, di ba? Fair value niya, ayan, na-reach niya. Pero nag-drop nga siya. So, share buyback ulit si Ali. URC plans to invest 8 billion this year to expand its facilities. Tapos corporate news, ano meron? DMW ranked in the 91st percentile in the S&P Global Corporate Sustainability. Double Dragon announced Hotel 101 has surpassed 1 million users. Bank of Commerce launched 5 billion dual tranche fixed rate bond. San Miguel completed sale of 67% equity in 3 subsidiaries. Okay, at may partnership sila. Tapos FLI plans to secure more government office leasing deal to boost its commercial ano ba yan? Commercial segment while remaining optimistic on residential group. Okay. So, wala tayong masyadong good news. So, may stocks. Ayan. So, ito yung kagabi, no? Kagabi to. So, nag-bounce na siya. Nag-drop siya 17, nag-bounce ng 8%. And then, nag-drop ulit ng 5%. Ewan ko mamaya. Parang negative na naman yata yung opening ni Nvidia. So nagkakatakutan kay sa mga AI stocks. Ayan. So yung mga hindi nakasakay last time, ito yung opportunity. Inside the high stakes battle for social media hottest app, TikTok. Ayan. So may mga gustong bumili. Hindi ni Mr. Beast, no? YouTuber to, pero ang yaman na niya. Pero most likely baka si Elon Musk ang makabili, no? Ito si Oracle, si Mr. Oracle to eh. Ellison, si Mr. Ellison yata to. Mga bilyonaryo to mga to. So sila bibili ng TikTok. Kung hindi, magsasara, di ba? Who might buy TikTok in the US? So a sincere thank you for voting and help me. Ano ba yan? Field rich free float won't drop below the minimum. Okay. So tapos Synergy Grid after hold. Okay. Deep buying in the US stocks. Siguro to naman nakaraan na doble yung post natin sa kanya. Okay, so yung mga galawan, wala tayong masyadong balita sa sa PSE market natin. So tis-tis muna. And yan, kung gusto niyo ng guide sa trading market, patalasas ulit yung ating Patreon channel. So check mo na lang po. So trading sa Philippine markets. Okay. So punta tayo dito sa wala pa rin yung Dow G, no? Wala pa rin. Oversold na. So pwede na kayo mag-technical bounce. Ayan, nalampasan pa natin yung yung support natin dito sa 6149. So talagang 61 sinasagad din niya. So hindi ko muna ilalagay diyan. So although nag-bounce siya, hindi pa rin siya hindi pa rin siya Dow G, broken support pa rin tayo. So padaos-dos si
si Philippine Stock Exchange. And eto na, 5.9. Pangit naman ng ano. Ano yan, babalik tayo sa ano, 6,000. No? Sige, 6,000 muna. Babalik tayo sa pandemic. Mas may pandemic ano natin. Ito. So 5.6, 4 plus yata yung ano. Para tayong na-hit ng ano pandemic sa market. Grabe. Okay, so walang gusto mag-invest sa ano, foreigners 300 ilan ulit yan? 300 ayan ano na tayo, bear market na. 20% na yan. May mali lang siguro ako sa sukat o yung hanggang doon sa pinaka-bottom niya, which is very very bad. So bakit natin sinasabi na ano na bad pag nag-below tayo 20%? Kasi pag nag-below siya ng 20%, yung recovery ng market natin minsan inaabot ng buwan bago siya makalampas sa 20% na drop. Kasi walang ano yan walang investor confidence So tignan natin last time na umabot tayo ng more than 20% na drop. So ito yun. No? So ang tagal di ba? Bago siya nag-recover dito from 7.4, 2022, bago siya nakabalik dito. So hopefully din yung mangyari sa kanya, no? Kung hindi, ang pangit ng galaw na naman natin. Okay? So, malapit-lapit na. Sige, sabihin natin wala pa kasi 0.05% patawad. So, wala pa sa bear market pero nandiyan na yan, nandiyan na yan. Ayan. So, tingnan natin kung wala pa rin kasi yung bottom sige, wala pa yung bottom kahit na ko-contradict ako. Kahit na oversold na. Normally, babounce si PSE pag oversold Pero baka temporary bounce lang pwede mangyari sa kanya kung magkaroon man tayo ng yung tinatawag natin na technical bounce kasi marami nang pa-oversold during this time. Nag-oversold So, may mga oversold na individual stocks na yan. So, negative 0.74. So, ito pa rin talaga, no? Nung nakaraan, nung bago tayong bakasyon, ilan ba yan? 199 million net foreign buy. So nagkaroon tayong konting confidence pero wala nga yung yung Dow G. And then hindi naman nasundan yung pasok ng foreigner sa market. So wala pa. Tis-tis muna talaga. Okay, so dami tinamaan sa mga big caps. Sinong winners for today? Yung may volume na lang IMI, ang volume niya maliit nga lang. 4.9% si APX. Meron din sa mining stocks laki ng cross trade niya dito. 2.8% nag-up siya. MRC 2.6 sakto nasa bottom. SMC SMPH ayan finally may green pero wala din naipit pa rin sa MA20 2.34%. Pero meron siyang volume may volume pala to. 72 million net foreign buy. Robinson 2.31 umusog yung nauntog pa. Tapos si Robinsons retail nag-bounce lang 1.75%. So yung mga losers mas marami nickel ayun na nag-rebalance na siguro yung mga yung mga hedge funds natin grabe no after ma-break yung support kaya babantayan mo talaga yung support pag nagkaroon ng break tapos may negative news di ba papalitan sa big caps ayan nagkabusan na minus 12%. Sino pa? Apollo minus 5%. Nauntog din si Apollo. Byte-Rich minus 4.8. SCP minus 4.35. Wala na trade lahat ng high flyers natin is nalalaglag. China Bank minus 2.6. Ayan, nauntog pa rin. ASEN minus 2.3. Parehas lang sa itsura ni Philippine Stock Exchange natin. Okay, balik tayo dito. Ingat muna tayo sa market. Wala Kahit anong bili natin yan, nasa bear side tayo ng index. Ayan, manood lang tayo ng mga reviews natin. Okay, so mahirap. Drop muna si PSE. Bantay na lang muna. Silip tayo sa dito sa global market. Ano nangyari dito? Okay. Mukhang mabawi sila mamaya. Ayan, nag-drop din pala kagabi, di ba? So S&P futures 0.56 pataas, the futures 0.39, Nasdaq 0.83. European markets, okay, verde lahat ngayon. Asian markets, mix. So yung tinamaan, Indonesia, negative 1.29. So siya lang naman. The rest, at saka sa Philippines, yun lang yung mga bumagsak. Kasama natin si KL, Kuala Lumpur, may na. Crypto, nag-stabilize na, no? Nag-stabilize na.
105K ulit. Ayan, nag-up siya ngayon. 105. Tapos si Ethereum, 3.2, XRP, 3.1. Wala tayong pambili. BNB, 677. O, Verde lahat, oh. LTC, Litecoin, USD, nag-up na 13%. Shiba, ang dami naman zero niyan. Plus 1.5, tapos si Dodge, ayan, 1%. So, nag-stabilize na yung mga cryptos natin. Pati sila, naapektuhan nung doon sa DeepSeek na yun eh. Grabe, no? So, pwede palang gumawa ng AI na hindi ganun kasing mahal ng ginawa ni... Siyempre, yung valuation ni ChatGPT, babagsak yun eh. Pero hindi naman siya listed na stock. So, ang tinamaan si NVIDIA kasi siya yung leader sa AI. Yung mga hardware na ginagamit sa kanya binibili. Yung ginamit ni DeepSeek, NVIDIA din naman siya. So, okay lang. Kailan kasi, siyempre, yung volume ng order konti lang naman pala kailangan, pwede na. So, yun yung Ibig sabihin, napaka-powerful ng chips ng NVIDIA. Pero ngayon, ang balita, ang pinag-uusapan naman doon, si DeepSeek, kumbaga, yung learning niya, binase niya kay ChatGPT. So, hindi na siya gagastos sa malaki. Na lang siya, nagpaturo kay ChatGPT. Kasi kung tinatanong siya saan siya nag-learn ng kanyang model, ang sinasabi niya, OpenAI, ChatGPT, which is, yun, nirereklamo ngayon ni Altman, Mr. Altman. Okay, so punta tayo dito sa ating trade stocks. Grabe din yung galaw doon sa US market. Okay, nako, mukhang kailangan talaga Dow G. Ito yung pinaka 0.68 Fibonacci natin, di ba? Saglit. Sukatin ulit natin, which is parang may bad sign yung bounce na yon. Nag-bounce pero bumagsak. So ibig sabihin may problema, no? Okay. So tama, mga 10.6. Ayan. So careful na lang kasi malakas yung volatility. Negative 4.35% and sell on news na 4.77 million net foreign sale. So unless sabihin ni Marlica, mag-share buyback siya, di ba? Okay, negative 21%. Laki na rin na drop niya, no? So, kailan kasi itong napanood natin yung mga ganitong galawan na kapag nag-bounce naman to, malakas. Kaya lang, mataas yung risk. Ayan. So, manage mo na lang yung risk. Okay. So, binalik ko na yung support natin. Temporarily, kasi hindi siya makaalis yan. Ito muna yung resistance. Nasa 12.17. Ayan, yan na lang po bantayan nyo. Kailang, ngayon teardrop siya eh. So kung ako naman yung papasok sa kanya, Dow G talaga kailangan natin dito kasi tingnan mo naman yung kandila niya. Bearish, bearish engulfing candle. Okay? So yun na lang muna. Tapos na yung news. So kailangan niya ulit ng bagong news para makapag-bounce ulit. Mali mo sabihin ni Marlica, mag-share buyback. Ayun, yun naman yung babantayan ulit ng mga holders natin. Okay, next. So kagaya ng ibang stocks, si dito natin is padaos-dos. So on the way siya para i-retest yung previous support. Ilalagay ko na dito ha. So broken na yung watch out ha. Kasi broken yung MA100. Ayan. Kung hindi tayo makabalik diyan bukas. May mga gaps na pwede siyang bisitahin. Ito yung unang gap. Ayan. Naka-drawing ko. Okay. Tapos yung pangalawang gap, ito, sumbaba ng konti. Kaya bantayan nyo na lang kung meron kayong hawak. Ang dami niyang gaps, oh. So kung mahina yung stock natin, bibisitahin natin yung mga gap areas na yan. So, not good din yung sign ng RSI nyo. Namatay, lumamya. Si dito natin, ha. Okay. Nawala na yung balita nung Summit Telco na yun, ha. Ayan. So, pababa. Okay? So, kita na natin kung ano yung potential na niya. Unless, syempre, pwede magbago lahat yan kapag may positive news. So, negative 1.14% and 62.8K. Kaya lang, yung pinapakita niya, 2 linggo ng downtrend yung itsura ng chart natin. So, ito yung last line of defense natin kung hindi mag-aantay ulit tayo dito sa 1.4, 1.3 na support level. Huwag naman sana. Bigla nawala yung malaki pa rin yung volume niya, 26.78. Pero kung kukumpara mo dito, mababa na yung yung volume niya, puro sellers. Okay. So anyway,
Yan alam muna. Next, MRC. Okay, marami yatang nakasalo ng ano drop ni MRC natin. So nag-bounce siya dito, pinag-uusapan siya eh. Okay, so support level. Tingnan natin kung kakayanin niya mag-bounce kahit konti. Resistance MA 100 or 0.9. Okay. So tingnan natin kung trap lang tayo dito sa area na to. Ayan. Kasi may range siya from point ilan yan? 0.76 hanggang 0.92. Ayan. Yan ang babantayan niya. Hopefully hindi siya ano dito, mag-cut. Pero kung titignan mo yung RSI niya, bearish na rin siya eh. So kaya watch out na lang din sa mga may hawak. Kala ko pa naman okay na to kasi tignan mo yung mga volume niya. Oh. May mga volume talaga siya eh. Ayan, oh. So tignan mo to, nag-drop siya ng malakas dito. Konti lang yung volume niya eh. So tignan natin, mali mo, nandiyan pa yung mga traders. So nag-up siya ng 2.6%. Warning sign, nag-below RSI 50 yung ating indicator. Next, nickel. Okay, so tinatanong tayo kanina, makasama natin, bakit nag-drop pa si nickel natin? So, tapos na yung announcement. Baka hindi pa nakapag-rebalancing yung ibang ano natin, mga hedge funds. Mga hedge funds na yan eh kasi ayun 103 million net foreign sale. Tapos laki ng drop, 12.58. So ano ba istorya nito? Tignan natin sa 5-minute chart. Diretso, no? Ayun, no? So talagang may nagbebenta. Ayaw siyang pabalikin sa bandang taas. Tingnan natin kung may bounce bukas pero falling knife ang itsura ngayon ni nickel. Ayan, nag-ano na sila, syempre yung iba umalis na and then nag-aabang kina China Bank. So pino-project ko lang yung previous support niya. Ito yung sinasabi niya, 2.36. So masyado naman yata bearish. Pero tingnan natin, meron ba tayong support pa sa kabila? Okay, tama. Tama lang, oh. Tama lang, may support tayo dito. Malaki talaga yung range niya, oh. Last time nag-ano siya dito, oh. Okay, so nabutas kasi ito, oh. Tingnan mo. Ito yung malakas na resistance niya last time, oh. Ayan. So nabasag, critical pala yung level na yun, kaya pala binuhusan si nickel. Ayan. So ito na lang projection ko sa kanya. Or kung mali mo, magkaroon ng net foreign buys market pero very unlikely sa ngayon eh. So antay na lang sa support para kay nickel natin. Tingnan natin kung bumalik siya. Ano ba earnings niya? Kasi lalabas na eh. Minus 19, 4, minus 74. So ibig sabihin negative pa yung projection sa earnings. Ayan. So kung okay sana yung pundan niya, no? Pwede pa. Okay, so tingnan natin. Malay mo, may bounce ng bukas. Next, OGP. So ito yung isa sa maganda kasi yung trend niya eh. Pero nag-drop siya ngayon. Negative 0.65 to million net foreign sales. So baka pahinga muna kasi ano na rin. Overbought na rin siya. Ayun may gap pa nabisita na niya. Meron siyang gap pala dito. Hindi ko napansin no, last na review natin. May mga gap siya dito. So baka bisitahin niya muna yan bago mag-pullback talaga. Kasi may din naman siya malaking sideways na channel natin. Okay? So palaban pa rin si OGP tingin natin na. Ayan. So lumalaban pa rin yung price action kasi natin sa kanya. And then kung titingnan mo yung mga indicators niya, malalakas. Yan, malalakas pa rin siya. Taas din yung MACD formation. Okay? So malit lang naman. Next, Wilcon. Sinama na to kasi tanggal din to sa tamba ko, tanggal din sa blue chips. Ayan. Meron siyang may black sale siguro to. Malakas yung niya, trading volume niya, 183 million. So nag-up siya 1.67%, 25 million net foreign sale. Baka may nagpalitan dito, nag-shake hands. Hopefully yun na yun Kasi nagkaroon na rin pala siya ng malakas na drop nung Tuesday, no? Malakas yung drop niya ni Tuesday. Ayan. Lagay ko na yung support dito sa 8.2. Parang nag-Dow G naman na siya. Lalim din, no? Isa sa mga best, dati to best performing stock Di ba? Kaya nga uptrend siya ng ilang taon, no? 19,
Nung pandemic, nakasurvive siya. Pero ngayon, hindi na. Yung lumalabas kasi na, bakit ganon? Yung lumalabas kasi ng mga earnings niya, parang hindi na siya masyadong okay. So, tignan natin O, tignan natin, parang nandun na yung support niya. Di ba? Yung drawing natin si Nickel, malayo pa, pero ito parang sakto doon. Yung earnings niya, ay, oversold na. So, may mga lumalaban na sa price action niya. Tapos sa earnings, pangit pa rin pala, -33, -9, ayan. So yan na yun. Napa-price in niya -23. Last time, drop na rin siya, no? Tuloy-tuloy yata yung negative earnings niya, no? Meron din naman siya mga maganda last time. Pero dito sa area na to, puro negative earnings na si Wilcon. Ayan. So yan yung resulta ng pangit na fundamental niya. Tagal din, no? 23. O halos 2 taon ng downtrend pala si Wilcon. Okay, so yun na lang muna. Tingnan natin bukas kung mag-bounce si Nick Wilcon kasi meron siya malaking volume na galawan for today's trading natin. Okay, so watch mode muna tayo dito sa mga stocks natin. Wala pa rin namang masyadong nagtitrending. So nasa tayo, naghanap tayo ng mga tamang position. Sa ngayon is parang wala pa. Tingin ko lang parang wala pa kasi nagsabay red candle tsaka net foreign sale pa rin tayo. Okay? So yun na lang muna yung ating review habang nag-aantay tayo niyan. Note muna tayo ng mga US stocks. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, yung website natin, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang pa kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas. Meron pa.